Nagmamadali ka lang naman ni Danny Sana, tablang ka naman ng hiya. Peperahan niya kayo. Asa ka pa? Huwag kang magpiling original. Pirated ka lang. Ititibad na kita, Danny! Mahirap na talaga ang buhay ngayon. Yung boyfriend ko, nagtatrabaho sa ride ka na. Baka pwede ka mag-apply doon. Tonay! Yes! Kaya mo to. Ayanin mo to. Mga kapuso, kay bilis ng panahon, ano ba? Disyembre na ulit. Kita nyo naman, Paskong Pasko na ako. At uso na naman yung mga party at ang pamimili ng mga Christmas gift. Pero dahil sa traffic, marami sa atin ako ayaw nang mag-drive at nagpapadeliver na lang ng kanilang mga regalo. Kaya naman, mula nung pandemya, parami na ng parami ang naghahanap buhay bilang isang rider. Kadalasan, sila ay mga lalaki. Pero kakaiba itong tampok nating totoong kwento dahil isang babae rider ang bida. Isa siyang ina na hinaharap ang traffic, usok at peligro araw-araw para lamang buhayin ang kanyang pamilya. Ilang beses kaya siya nakaranas ng panluloko, pambabastos at aksidente sa daan. At ilang beses din kaya siyang pinasakay lang ng lalaki sa kanyang buhay pag-ibig. Aba, sumabay na kayo sa biyaheng ito dahil ito ang aming special 22nd anniversary at pre-Christmas presentation na pinamagatang My Nanay Rider, The Maria Teresa Mayuga Story. Ay, Teresa, my love. Alam mo, ang wish ko kay Santa Claus, sana mahipan ng hangin yung babaero na yan. Sagutin mo na kasi, sis, para merry ang Christmas ng future jowa mo. Ate ka ba? Diba, jowa ng bayan yan. Galit-galitan yarn. Kinikilig nga yung singit mo eh. Hindi lukarit ka. Uy. Nako, pasa ko sa pogi ngayon. Hindi, no? Hello? Uy, pogi pala ako sa'yo, ha? Saan banda? Sa talampakan? Yun ang gusto ko, talagang pakipo para challenging. Hoy, kahit na expired ang matres ko, hindi kita papatulan. Teresa, mangga ka ba? Bakit? Kasi yung love ko sa'yo lang mangga galing. Ikaw, itlog ka ba? Bakit naman? Kasi ang sarap mong basagin eh. Bugok! Uy, teka. Isang totoo, ha? Gusto mo magpakis, no? Ikaw nagbigay nito, hindi naman ako eh. Sir, napakabastos na po. Ninakawan niya po ako ng halik. Eh, anong gagawin ko? Gusto mo bang ibalik ko sa'yo yung halik ko? O sige, yun, gusto mo yun. Napakabastos mo. At saka sir, hindi naman po talaga ako basusing babae. Nagtatrabaho lang po talaga ako para sa pamilya ko. Teresa, tuwarin mo na ako, hindi ko na ulitin, no, promise. Talagang hindi mo na uulitin. Kasi mawawala na ako sa paningin mo. Sir, magre-resign na po ako ngayon. Sir, huwag niyo papayagan yan, sir. Sandali, maburos dili ka Hindi muna. mo, sir. Napakabastos mo. Tinan mo, sir. Dani! Tinan mo. Ayan, hawakan na naman niya ako. Dani! Tere, kamusta ang pamilya nyo nung dalaga ka pa? Maayos naman po, Tita Mel, ang pamilya ko. Bali po, nakakasurvive naman po kami sa araw-araw na kinakain namin. At si nanay po, yung kinikita ko po, binibigay ko rin po kay nanay. Kailan ka nag-umpisa maging breadwinner ng pamilya nyo? Since po nung grade 5 na po ko, kay nanay. Grade 5 ka pa lang? Opo.
Naghahanap buhay ka na? Naghahanap At buong buhay. buo yung binibigay mo sa mama mo. Binibigay ko po yung kay nanay. Nagtrabaho ka daw ng janitress sa airport. Paano mo nakilala pala si Danny, yung naging asawa mo? Nakilala ko po si Danny. Kasamahan ko po siya sa NAIA International Airport. Ayun, Pero, doon kayo nagkakilala. opo, pero hindi ko po siya kilala noon. Oo. Kasi first shift po siya eh. Oo. First shift po siya. Ako naman po second shift. Oo. Bali, nakilala ko lang po siya nung binastos niya pa ako sa pest control. Nag-file na lang ako ng resignation letter. So, nag-resign ka? Nag-resign po ako. Nalaman ni December. Danny na nag-resign ka gawa Opo. doon sa ginawa niya? Opo, nag-resign. Nalaman niya po. Humingi ba ng tawad? Ano bang, paano ginawa niya? Pero nangingi naman po siya ng sorry. Sabi niya, nalaman ko na nag-resign ka. Sabi niya gano'n sa akin. oo. Tanggapin mo na tong candy na to. Tapos nagbiro pa siya na, pag tinanggap mo na to, ikaw na ang pakakasalan ko. Yung gano'n ba, mga nagbiro na po siya noon. Sabi ko, sige, tatanggapin ko na nga to. Halika na, bilisan natin kasi baka mamaya abutan tayo ng putukan. Sabi ka na mag-medianoche. Talaga, my loves? My loves, hindi pa nga kita sinasagot, my loves na. Pambihira ka naman, tatanda na natin, pinapatagal pa ba natin to? Kahit nga ngayon, pwede kitang pakasalan eh. Ito naman, para naman akong ibong taratita, napaka-possessive mo naman, di pa nga kita sinasagot. Eh, pambihira ka naman. Huwag na natin patagalin to. Ano ka ba? Ay nako, walang pilitan. Kasi alam mo, bata pa lang ako, gusto ko na maging ermitanya, kaya single for life, pwede ako. Eh, paano kung, halimbawa, matukso ako sa iba? Handa ka ba na mawala ako sa buhay mo? Ha? Okay ka lang ba, my loves? Yes, I do. Yes, I do ka dyan. Di ba naman tayo ikakasal? Ano ka ba? Gusto mo ba ako talagang pakasalan? Ako, syempre. Pero isang kondisyon naman, sagutin mo muna ako. Ano? Ano ba? Ano? Yun na yun. Anong yun na yun? Nasagot mo na ako? Oo. Yes! Wow! Sinasagot na ako ng my loves ko! Isinakripisyo ni Teresa ang pagiging breadwinner ng kanyang pamilya dahil sa pagmamahal niya kay Danny. Hanggang sa ikinasal sila at nagsama bilang mag-asawa. Tumira sila sa poder ng pamilya ng kanyang mister. Hanggang sa... Hoy, Teresa! Kanina ka pa dyan, ha? Tambak na yung mga hugasin. Maglalaba ka pa. Huwag ka nga tatamad-tamad. Ako pa tatamad-tamad. Ate, nakikita mo naman, no, nagwawalis ako. Lahat naman ng utos mo, sinusunod ko. Ano bang problema? Ate, tao ako, hindi ako octopus. Sumasagot ka pa, ha? Ate, ilang buwan na rin ako nagtitiis sa'yo. Wala ka nang ginawa kundi apihin ako. Nag-a-adjust naman ako sa'yo, Nakikisama ako sa'yo. Pero yan pa rin yung ginagawa mo sa akin. Wala ka kasing kwenta. Yung mga dating girlfriend ng kapatid ko, magagalang, masisipag, magaganda. Eh ikaw, ano bang pinagmamalaki mo? Eh korting sandok naman yung pagbubukha mo. Ikaw, ate, sumasobra ka na, Bakit? Palamunin ka lang naman ni Danny, Buti pa kayong border nagbabayad. Eh ikaw, puros pagpapasarap. Di totoo yan. Ayan! Mabuti pa nga umalis ka na. Hindi ka naman namin kailangan dito Pabigat ka lang. Sana, tablang ka naman ng hiya. Hindi ba dapat sinasabi mo yan sa sarili mo? Dahil pati yung pangkutkot mo ng kuko mo, inaasa mo pa kay Danny, ikaw ang walang hiya. Ako? Walang hiya? At ako, kumukha akong sandok, ikaw mukha kang ingrown. Ano sabi mo? Mukha kang ingrown na may nana. Aray, ate! Ate! Ibang tao ang trato sa iyo doon. Mabait sila. Tapos, Later on po, nagbago sila sa akin. pag nagkakaroon kayo ng ganong engkwentro, sinong kinakampihan ni Danny? Sipagsibagan yan? Baka lagnating ka yan. Asan na yung kapatid ko? Magpapakulot kasi ako ng buhok. Ate, kung meron lang sana akong trabaho, bibigyan sana kita ng konti. Kaso umaasa lang din ako kay Danny.
Kasi naman, masahol ka pa sa lintang. Baka nga mamaya niyan eh, yung sweldo ng kapatid ko, binibigay ko sa pamilya mo. Sobra ka naman magsalita, ate. Kahit ganito lang pamilya namin, mahirap kami pero disente naman kami. Eh di wow, kwento mo sa pagong. Ay! Ate! Dani! Dani, si ate! Si ate nadulas! Tulungan mo! Iyan kasi ang asawa mo eh. Tinulak ako. Ha? Mag-iingat ka dyan sa asawa mo. Tinutulak yan. Oo, aning-aning. Hindi ko tinutulak yan. Tinitipos na naman ata yung ate mo. Tama na! Baka akala mo hindi nakakarating sa akin, parating mo inaaway ang ate ko. Tika na, Nay. Diyan na nakatira namin tatay ko. Ha? Magsuway ka. Sige na. Bakit siya kinakampihan mo? Eh, ako yung asawa mo. Naturalmente kapatid ko yan. Mas matagal kami nagsama niya kaysa sa ating dalawa. Oo nga pala. Nakalimutan ko magkadugo kayo. Asawa mo lang ako. Wala talagang modo yung asawa mo. Ano ba kasi nagustuhan mo dyan? Nay, hindi muna ako makakapagbigay ng pera sa'yo, ha. Pero pagkapanganak ko, gahanap na ako agad ng trabaho. Oo, huwag mo kaming inaalala ng mga kapatid mo. Tawan mo na nga yan. Magpahinga ka na. Baka mabinat ka pa dyan. Nay, sinat lang to. Hindi naman nakakabaliw yung sinat. Bakit? Ano ba yung nakakabaliw? Buhay may asawa. Nak, alam mo, nung sumakabilang bahay ang tatay niyo dun sa kabit niya, akala ko tatakbo ko ng nakahubot-hubad sa EDSA. Pero 5 kayo dapat kong pakainin eh. Wala akong diploma. Kaya yung pagtitinda ng kakanin na lang nagsalba sa atin. Sige. Iiyak mo yan. Iiyak mo yan, anak. Nandito naman si nanay. Kahit hindi mo sabihin sa akin, nararamdaman ko ang pinagdadaanan mo sa asawa mo at sa partidos nila. Parang di ko na kaya, Nay. Anak, kaya mo yan. Kayanin mo kasi babae ka eh. Malakas ka. Buo ang loob mo at punong-puno ng pagmamahal. Sana yung hindi ko na ibigay sa inyong magkakapatid ay isang pamilyang buo at masaya. Dito sa apo ko, ibigay mo. Ibigay mo dito sa apo ko, ha? Ngayong maging nanay ka na, bawal ang sumuko, ha? Laban lang. Laban lang, anak ko, ha? Kaya mo yan.
Kailan siya unang nanlamig sa'yo? Nag-umpisa ng manlamig? Bakit? Ano nangyari? Hindi ko po alam bakit po siya ng babae. Ng babae? Ng babae po siya. Nahuli mo? Paglabas ko ng opisina sa kliyente ko, yun, nakita ko po silang dalawang magka-holding hands. Nung time po na yun, ang nasa isip ko po, ayokong po silang awayin. Pero nung pag-uwi ko po ng bahay, para po akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Dahil? Dahil po sa nakita ko, bakit niya nagawa yung gano'n, niloko niya ako. Love? Ano nangyayari sa'yo? Love, walang yoko. Walang yoko. Ginagawa ko! Ito ka talaga! Ginagawa ko! Ano ka sinungaling ka? Sinungaling? Ano ba? Ano ba? Love, bakit hindi naman kita niloloko? Ano ba? Bakit? Bakit hindi ako tanga? Hindi ako bobo. Nakita kita doon, meron kang kasamang babae. Saan mo nakita? Saan? Wala naman akong babae Sino si... Nakita kita doon. Sino? Ano ka ba si Angel yun? Asawa yun nung kumpare ko. Wala kaming gagawing masama noon. Ano ka ba kumpare ko yun? Walang masama. Nakita ko hinahalikan mo yung kumari mo. Walang masama. Ako gagawin sa'yo yun. Tumigil ka nga, undas na undas. Ang ingay-ingay mo. Napakawalang hiya mo. Nakukuha mo pa bang babae? Habang dala ko sa sinapupunan yung anak mo, nakukuha mo pa ba? Ano nangyayari, Love? Love! May dugo! Love, may dugo! Wala ko! Halika, halika! Nadali kita sa ospital. Halika, tandaan lang! Tandaan lang! Ma! Tulungan ka na nga nanakit ka pa Tulungan ka na nga dinudugo ka na Kabisado na kita. Magsasorry ka na naman. Ako naman, Gaga. Papatawarin ka. Kasi ayoko magkahiwalay tayo, Dani. Ayokong lumaki yung anak natin na walang tatay. Na hindi kumpleto yung pamilya. Kasi para sa akin, importante yung merong masasandalang nanay at tatay. Magiging anak natin. Dani. Dani. May kulang ba sa akin? Meron ba? Lahat namang ginagawa ko para maging isang mabuting asawa. Para mahalin mo at ang pamilya mo. Pero bakit ganon? Parang parating kulang. Bakit parang parating ako yung may kasalanan? Mahirap ba ako mahalin? Hindi naman, di ba? Kahit na napakasakit, pinili ni Teresa na muling magpatawad at magtiis para masigurong hindi mararanasan ng mga magiging anak nila ni Danny ang magkaroon ng isang broken family. Hanggang sa muling nabuntis si Teresa at ipinanganak ang kanilang anak na si Lito. Lumipas ang mga taon, naging payapa naman at masaya ang pagsasama nilang mag-asawa. Pero pagsapit ng isang Pasko,
bang bisita si Daddy ngayong Noche Buena, ha? Yung pamilya niya dyan sa sa compound. Yun lang. Nay, ano mo to? Tikman mo tong kari-kari ko na napaka-special. Tikman mo nga. Ito na lang. Ang sarap, di ba? Naku, kung hindi man lalong ma-inlove sa'yo si Danny, ewan ko na lang ba dyan sa lalaki. Halika, Nay. Tingnan mo. O, teka. Tatawagin ko na yung anak ko. Sandali, ah. Baka naglalaro ata sa labas. Oo, Buti patawagin mo at baka matuyuan yun ng likod. Dito! Dito! Nak! Nak! Hi, my love. Ay! Oh. Oh! Pasok ka. Si Danny. Si Teresa ang asawa ko. Cherry Pie kasama ko sa trabaho. Ah, Cherry Pie. Parang ang sweet naman ang pangalan niya, no? Cherry Pie. Sweet naman talaga ako eh. Mas kita mo pa sa asawa mo. Diba, Danny? Kitang-kita ko nga eh, na sweet ka sa asawa ko. Prangka ka rin pala, ano? Pareho pala tayo. You know what? Hindi ko bet yung pangalan mo. Parang Santa, bait-baitan. Pang misis, hindi bagay sa akin. O sige, kumain na kayo. Nay, halika na. Sabay-sabay na tayo. Hindi na. Okay na. Halika na, Nay. Hindi na. Si Tatay. Gutom ka na. Nay! Nandiyan na po si Tatay! Yay! Mana po, Tatay? Sorry na ka, na-late si tatay mo. Okay lang po. Sino ba kasing tinatrabaho mo? Nito, lango ka muna. May pag-uusapan lang kami. Hindi mo? Anak, maglaro ka muna doon sa playground, ha? Kausapin ko lang si Tatay. Okay po. Tayo mamaya. Ano ba yung sasabihin mo? Naku, konsensya na ako. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Tsaka sa anak natin. Si Cherry Pie pa. Siya yung bagong babae sa buhay ko. Alam mo, nakakapagod. Nakakapagod magpatawad, pero gagawin ko yung anak sa anak natin. Ano kami iwan? Pwede ba makiusap sa'yo? Iwan mo na si Cherry Pie. Iwan mo na yung babaeng yun. Bumalik ka na sa amin ni Nito. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko siya kayang iwan. Huli na. Buntis siya. Kailangan ko siyang panagutan. Kailangan namin magsama. Teresa. Teresa, hindi ko sinasadyan. Saktan ka. Teresa. Tawarin mo ko. Teresa, patawarin mo ko.
Bahala ka na kay Lito. Nay, nasaan po si tatay? Kwento mo sa amin yung isang Pasko na sinasabi mong pinakamalungkot na Pasko sa buhay ninyo ng anak mo. Yun po, yung pinakamalungkot po na Pasko namin, yung anak ko po, binibihisan ko po kasi magsisimba po kaming 3. Hindi ko naman po akalain na nagmamadali siya. Yun, tapos sabi, ang bagal-bagal daw namin kumilos. Sabi, tagal nyo, umalis na lang po siya noon. Hindi na po siya bumalik. Alam mo, anak, hindi mo lang ako pinisigilan. Talagang susugurin ko yung asawang magsumikapit. Gegerahin ko talaga yung mga bastos na yun. Anong plano mo? Ha? Titiisin mo na lang yung kalokohan ng asawa mo? Ha? Ay, wala naman ako magagawa eh. Nagdesisyon na si Danny na iwan kami ng anak niya. May magagawa pa ba ako? Ano na lang yun? Ha? Paano ka? Paano yung anak mo? Eh di, bubuhayin ko na lang mag-isa kahit wala naman si Danny. Tsaka na hindi naman ako jeep na ipagsiksikan ko yung sarili ko sa kanya. Ilang beses na siya ng babae, respetuhin ko naman yung sarili ko. Sa bagay, tama ka. Pero naman, Diyos ko, Diyos Mariosep, mas maganda ka. Mas masipag at higit sa lahat. Mas mabuti kang tao. Yun na nga, Nay. Mabuting tao ako, pero bakit parang ito yung karma ng buhay ko? Walang permanente sa mundo ito, anak. Siguro ganyan ka ngayon dahil yun ang kapalaran mo. Pero hindi ka habang buhay. Naluhaan. Ha? Nanay, sana ba to si... Sana to si Dito? Nak! Dito. Saan ka? Baka naglaro. Dito. Ay, Oh! Nak, ano? Bagong taon na. Bakit ka umiiyak? Nay, hindi na po ba tanap ni tatay? Tama na, anak. Halika na. Umuwi na tayo. O, tumigil ka na sa pag-iyak. Halika na. hindi na tayo. Matapos abandonahin ng kanyang asawa, tumira sina Teresa at ang kanyang anak sa bahay ng nanay niyang si Susan. Kung kaya't napilitan si Teresa na humingi ng sustento kay Danny para sa kanilang anak. Hanggang sa... Bakit ba pinagpipilitan mo pang sarili mo sa kapatid ko? Hindi pa ipinagpalit ka na nga niya? Desperada? Nandito ako, hindi para kunin ang asawa ko sa kabit niya. Nandito ako para humingi ng sustento para sa anak ko. Ayun na nga. Nahuli rin ang isda sa buwaka mo. Nandito ka para hut-hutan si Danny. Tumigil ka na nga. Danny! Danny! Danny, lumabas ka nga rito! Ginagawa mo dito, ha? Iskandalo ka pa? Hindi, nakikipag-usap ako ng matino. Etong ate mo, inaapi na naman ako tsaka iniinsulto. Kasi nga, peperahan niya kayo. Asa ka pa? As if naman bibigyan ka namin ng asawa ko. Hoy, tumigil ka. Huwag ka magpiling original. Pirated ka lang. Teresa, umalis ka na. Ha? Wala
Wala kang mapapala sa akin. Sige na. Malis ka na. Ano ka ba? Huwag mo ko'y ituring na kriminal. Kung ayaw nyo na matinong usapan, magkita-kita tayo sa korte. Iditibad na kita, Danny! At habang humihinga ako, hindi nyo ako mapipigilan. Sa ayaw at sa gusto nyo, ipaglalaban ko karapatan ng anak ko! Mahal, tumawag na tayo ng pulis. He! Desperada ka talaga? Sa umpisa pa lang wala kang kwenta. Buti na lang hiniwalayan ka ng kapatid ko. Sige na. Huhut-hut ka pa ng pera. Sige na, sige. Nagkaroon kayo ng demandahan? Opo. Ano yung Ano po yun, nagdemanda po ako sa kanya kasi po hindi po siya nagbibigay ng suporta sa anak namin. Sustento. Opo. O ano nangyari? Hindi naman po siya nagsuporta at hindi naman po siya pumunta sa munisipyo. Kaya po yung demanda ko po sa kanya, open case until now. Hindi mo na pinursu yung kaso. Bali po nakiusap po siya sa akin na ayusin ko po raw yung demanda ko sa kanya sa munisipyo kasi hindi po raw siya makahanap ng trabaho dahil meron po daw siyang kaso. Wala ka nang maasahan pala dun sa asawa mo. Anong pinasukan mong trabaho? Uy, sis! Kumusta ka na? Madam na madam ka na. Sis ka dyan. Ako, madaming kotong kang aabutin sa akin. Ano ka ba? Namiss lang talaga kita. Ikaw, sis, yung mga pagkamis mo na yan, nakakapanakit eh. Teka nga lang, kumusta na pala kayo ni Danny? Ayun, alam naman ng mga kaibigan natin na wala na kami. Baka lang naman may update. Ikaw naman, bakit ang ginit-ginit ng ulo mo? Pasensya ka na, sis, kasi pagod na ako. Kakahanap ng trabaho. Pagkatapos, kung walang bakante, ayaw naman nila akong tanggapin. Mahirap na talaga ang buhay ngayon. Diskarte na ang labanan ngayon. Yung boyfriend ko, nagtatrabaho sa ride ka na. Baka pwede ka mag-apply doon. Rider? Ay, hindi. Mag-apply bilang motor. Ano ka ba syempre rider, no? Nakakaloka ka naman. Pwede ba babae dyan? Oo naman. Kahit sino pwede. Kaya mag-aral ka na mag-drive. At saka pag-ipunan mo na yung magiging motor mo. Alam mo ba, maraming pamilya ang naisalba sa gutom dahil sa riding app na yan. Ganun ba? O sige sis ha, may lakad pa kami. Una na ako ha? O sige. Bye sis! Agad na nag-aral si Teresa sa driving school at umutang para may pang-down payment siya ng motor. Dahil sa pagmamahal sa kanyang ina at anak, buong tapang na nakipagsapalaran si Teresa para hindi magutom ang pamilya. Pero hindi pala biro ang pinasukan niya. Kaya talaga ni Ma'am. Caring-carry niya yan. Caring-carry niya yan. Ay, buong loob ng nanay mo eh. Hindi yan pinanghihinaan ng loob ba? Dahil yung tapang ng nanay mo galing sa pagmamahal niya sa atin. Nakakabilib si nanay, no? Talagang gagawin niya lahat para sa mga mahal niya sa buhay. Kaya dapat suportahan natin. Teresa, kaya mo to. Alang-alang sa iyong pamilya. Kakayanin mo to. Kayang-kaya mo yan. Aja! Kayang-kaya mo yan, anak. Donay! Yes! Ay, anak! Ano ba yan? Kailan ka nagdesisyon na pasukin yung pagiging isang rider? 2016 po. Kakatakot yun. Di ka ba natakot? Di mo pinag-isipan yun? Maging rider? Marunong ka namang magpaandar ng motor noong paman? Opo, marunong naman po ako magpaandar ng motor. Bakit ka marunong magpaandar kasi ng po, motor? nagpaturo po ako sa pamangkin ko paano mag-drive.
Diyan sa puntong yan, anong mga aral ang mapupulot na ng televiewers natin sa pinagdaanan na ng buhay mo dyan? Ang ano lang sa mga nakakapanood sa akin, kung tayo iwalay sa asawa, maging matatag tayo sa buhay. At kung meron man tayong mga pagsubok sa buhay, lagi nating paglalabanan yun. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. At lagi tayong mananalig sa Panginoon. At manatili tayo bilang isang single mom at maging mapagmahal tayo sa anak natin. Huwag natin pababayaan ng anak. Bago natin isipin ng sarili natin, anak muna at ang magulang. Yes. Oo. Pagpapatuloy pa natin, ha? At ihahandog pa rin natin sa ating mga televiewers yung kadugtong nito. Maigsi pa lang to. Mas marami tayong tatalakayan sa pagpapatuloy ng episode mo, ha? Okay po. Thank you muna. Maraming salamat. Okay, maraming salamat din. Napabilib ako talaga kay Nanay Teresa dahil sa kanyang tapang at sa hindi niya pagsuko sa dami ng kanyang mga hinarap na pagsubok. Sa kabila ng mga malulungkot na Paskong nagdaan, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa sa pagsapit ng bawat bagong taon ng kanyang buhay, alang-alang sa kanyang pamilya. Pero hindi pa nagtatapos dito ang life adventures ng ating Nanay Rider, kaya pakaabangan ang pagpapatuloy ng kanyang kwento sa susunod na Sabado. Ako po si Mel Tiangco, na naghahabili na sana tayong lahat maging kagaya ni Nanay Teresa, na nananatiling matatag at may malakas na pananampalataya ngayong Kapaskuhan, bukas at magpakailanman.